Ang edukasyon ang pinakamahalagang puhunan at sandata ng mga kabataan para sa magandang kinabukasan. Kaya naman sa loob ng 493 hectares na lupain sa Quezon City, ang University of the Philippines Diliman ang pinakamalaking constituent university sa buong bansa. Malamig yung simoy ng hangin. Mamaya susubukan ko na ipakita sa inyo yung tallest building dito sa may UP Diliman. Sikat ang University of the Philippines Diliman sa food trip dahil sa kombinasyon ng murang presyo, iconic na mga kainan at ang relax na ambience ng campus. Para sa marami, hindi lang ito pagkain kundi bahagi na ng kulturang Tatak UP. If you will ask me kung uulit pa ako dito sa UP, good morning po mga cried out. Cried out. Uy, cried out. Nandito ako sa may likod mo. Ayan, nandito ako sa likod mo. Na-amaze ka ba sa ganda ng lugar dito? Actually, ako rin eh. Kumbaga, para tayong nasa isang paraiso. Pero, bago yan, tayong dalawa muna. It's just you and me. Or I and you. Kung mamaya, lilibutin naman natin yung buong campus. Kaya huwag ka mag-alala. Isasama kita sa tour ko. Okay? So, tayong dalawa muna. Videoan mo muna ako. Kasi syempre, wala tayong taga-video. Okay? Sige. Good morning po mga cried out. Nandito tayo ngayon sa University of the Philippines Diliman. Dito po yan sa may Quezon City. Ito po yung isa sa pinakamalaking campus sa buong Pilipinas. Itong Quezon Hall, it serves as the gateway for the UP Diliman campus at ito rin yung seat of administration para sa buong campus ng UP Diliman at sa buong UP system. Itong nasa kanan natin yung iconic statue of the Oblation na ginawa ng ating national artist na si Mr. Guillermo Tolentino. At ang statue nito ay nagsisimbolize ng selfless service para sa buong Pilipinas. And time check natin ngayon, 10 o'clock. Mainit, it's a sunny morning. Yun yung isa sa nagustuhan ko dito sa UP campus na kahit tanghali na, mararamdaman mo yung probinsya feels. Maraming uri ng puno ang matatagpuan sa UP Diliman. Ngunit ang pinakasikat at laganap sa Academic Oval ay ang matatandang acacia trees or rain trees na nagbibigay ng lilim sa campus. Napag-alaman kong ang mga acacia trees ang mga unang tinanim noong lumipat ang UP sa Diliman noong huling bahagi ng 1940s. Nara ang pambansang puno ng Pilipinas. Ito rin ay makikita sa iba't ibang bahagi ng Academic Oval. Tayo ay naglalakad-lakad kasi balita ako maraming mga masasarap na kainan dito, yung mga food trip kumbaga. Ang sarap kumain sa UP Diliman dahil ito ang kombinasyon ng abot-kayang presyo, nostalgic na kapaligiran at mga legendary na kainan na naging bahagi na ng kultura ng mga estudyante at bumibisita dito. Tulad na lang ni Joy at Annabel na halos 3 dekada na ang serbisyo sa sari-sari store na to. Ate, matagal na itong store dito, ano? More than 10 years na po. Ay, hindi lang po. Hindi lang yata 30 years. Ay, hindi lang 30 years. Grabe, tagal na. At ano pong name niyo po? Joy po. Ate Joy tsaka Maribel? Ay, Annabel. Ayun. Si Ate Joy at tsaka si Ate Annabel. Shoutout naman, ate. Hello po. Shout out po sa mga taga Leyte, Brown Leyte. Leyte. Okay po. Yan si Ate Annabel. Hindi naman kasi taga Leyte. Taga Leyte din sila, ate. Opo. Ayan, ate. Salamat po. Grabe, ang laki ng pandesal nila dito. Pero yung isang ganito ay 10 pesos. Hindi siya ampaw. Tapos nag-order din tayo ng pancit canton. Favorite ko yung extra chili hot. Tapos nag-order din tayo ng tofu. Paborito namin itong kainin dito kapag nagsa-cycling kami. Kain tayo, mangantila. Although alam ko naman na pare-pareho lang yung lasa ng mga pancit canton dito, ang babalik-balikan mo dito, yung nagsuserve, yung tindahan. Katulad nga ng sabi ni Ate Joy and sabi ni Ate Annabel, for more than 3 decades na yung tindahan nila dito. And hindi biro-biro na abutin ng 3 decades ang isang kainan. Stop. Tokwa.
crispy yung outer layer ng tofu. Ako po kasi pag nagpapansit canton talaga, minimum of 2 plastic lagi. Kasi nabibitin ako sa isa eh. Ang karanasan sa pagkain ay hindi lang tungkol sa panlasa, kundi pati na rin sa nararamdaman ng ating pandama sa paligid. Tulad na lang kapag ka maganda ang tanawin, dahil nakakabawas ng stress ang maayos at payapang paligid. Pagkain sa labas o alfresco dining ay nagbibigay ng kakaibang sigla na tila nagpapadagdag ng linamnam sa kahit simpleng pagkain. Alam niyo ba mga ka-ride out, share ko lang po sa inyo, itong building po na to, School of Business po, yung UP Cesar Virata School of Business. Dito po ako nag-take ng upkat ko way back decades ago. Ay, nakakatuwa lang kasi ang dami talagang nagtitake ng exam nung time na yon. Hundreds of thousands din. Tapos syempre, ikakat yun ng wala pa sa 50%, baka mamaya 10% yun lang yung makukuha nun. Sobrang sumakit yung ulo ko. Pero ang laking learning nung nakapag-take ako ng upcut nun. Siguro, not meant to be sa akin talaga ang UP. Nax, yabang not meant to be. Pero successful naman din po tayo na nakagraduate tayo ng college and marami tayong mga natutunan all throughout the years. Tingnan mo kung gaano kapayapa dito sa UP. Oh. Kahit maglakad ka, tumakbo ka, jogging ka, mag-relax ka, mag-unwind ka, bukas ang UP para sa'yo. Ngayong 2026, inilabas ang UPCAT results at mayroong 18,350 passers mula sa mahigit 147,000 na kumuha ng pagsusulit o 12.45% passing rate. Tumaas ang bilang ng mga pumasa mula sa public schools na bumubuo ngayon sa 57.1% ng mga qualifiers. Para sa next food trip natin, cheese corn in a cup. Ito ay isang tanyag na merienda. Madalas nating nakikita sa mga cart sa mall o tabi ng kalsada. Kilala ito sa pagiging matamis at malinamnam. Ang pangunahing sangkap nito ay mainit na corn kernels, margarine o butter, condensed milk, asukal at evaporated milk, at maraming cheese powder o grated cheese. Ang lasa nito ay sweet and salty, na creamy ang texture dahil sa tunaw na margarine at gatas. Ito yung parang pinaka-iconic na sweet corn sa loob ng cup. Kasi ngayon, di ba, yung mga naglalabasan sa mga food street, yung may mga cheddar na. Pero ito yung, kumbaga kasabayan, ito yung scramble, ayan, taho. Matagal na po kayo kuya dito sa UP na nagtitinda? Ah, okay po. Si tatay niyo po, gano'n na po katagal po? Hanggang sa nagpasa-pasa na rin. So, yung compose nung cheese corn nila kuya, margarine, cheese powder, tapos yung pinaka-corn niya, tapos yung warm water. Hindi siya panat. Pero kuya, bukod sa corn po, ano pa pong tinitinda niyo po? Puro corn po? Ay, itong isa yung stick. Ah, okay po. Pero yung stick nilaga, kasing iba yung iniihaw. Yun. Kuya, pabili po. Magkano sa ganito kaya? Magkano po? 50, isa po. Sir, halo ko yun. Apo, halo po. Ano yan? Cheese? Mango avocado. Okay po. Cheese, mango, tsaka avocado. Tapos kuya, yung isa magkano po? 30. 30 tsaka 50 pesos. Matagal na po kayo kuya sa UP nagtitinda? Dekada na. Thank you po. Dito sa UP may mga makikita ka pang nagtitinda ng mga sorbetes. And yung isang ganito is 50 pesos. May nabasa nga akong comment before. Merong binili sila na isang slice or pisngi yata ng mangga. And then isang stick yata nun is 50 pesos din. Tapos yung mga ibang tao parang sinabi nila, isang stick or isang slice na mangga, 50 pesos, napakamahal. So, na-curious ako na totoo ba na 50 pesos, ganyan. Until na pumunta ako ngayon dito sa UP and na-witness ko na 50 nga talaga yung isang slice ng mangga. Nakaka-refresh. Okay, back to the story.
naintindihan ko naman kung bakit 50 pesos. Ito nga isang ganitong cone, 50 pesos na. Parang titingnan mo na lang din yung economy natin kung bakit talagang nagtataas sila ng presyo eh. Pero masarap. Namiss ko kumain ng ganito kasi naalala ko parang pagkabata ko pa yata ako nakakain ng ganito yung nasa APA mismo. Kasi pag bumibili tayo, di ba, puro nasa galon-galon na. Kanina ko pa ito tinitingnan tong tower na to eh. So, may nakalagay dito, this is the Carilion Plaza, a landmark created through the gift of Senator Richard Gordon, inaugurated on the 26th day of June 2009. Ang UP Carilion Tower na kilala rin bilang Andres Bonifacio Centennial Carilion Tower and Plaza ay may taas na 130 talampakan o 40 metro na naglalaman ng 46 na kampanang tanso. Ito ang tanging karilyon sa Pilipinas na tinutugtog gamit ang isang clavier o kahoy na keyboard. Ang orihinal na tore ay natapos noong 1952 at idinisenyo ng pambansang alagad ng sining para sa arkitektura na si Juan Nakpil. Ito ang kauna-unahang campanile o bell tower sa Timog Silangang Asya na may ganitong uri. Alam mo, nagiging history talaga tong food vlog natin ngayon eh. Hindi, pero kasi, alam mo yun, ang sarap kumain kapag may pinag-uusapan kayong makabuluhan. And lalong sumasarap yung pagkain mo, kahit very common lang ng pagkain mo. Kapag yung lugar na pinupuntahan mo ay may sentimental value, merong parte ng history mo bilang Pilipino na yung iba actually ngayon lang din nila nalalaman, ngayon lang din nila na-discover, and yung iba na kahit na malapit dito sa UP Diliman, hindi pa nakakapunta. Viral ngayon ang Giant Siomai sa UP at dito siya mabibili sa Arky Vicky, isang sikat na kainan sa UP Diliman na kilala sa kanilang kakaibang siomai egg at refreshing na pandanti. Isa ito sa mga itinuturing na iconic food places sa loob ng campus. Ang siomai egg ang kanilang signature dish, isang malaking siomai na may buong pugo or quail egg sa loob. Pinakamasarap ito kapag maraming chili garlic, habang ang pandanti or panty ay isang matamis at refreshing na inumin na may halong vanilla. Perfect pampalamig pagkatapos maglakad sa initan sa loob ng UP. So finally, matitikman na natin yung siomai na may quail egg. So 3 pieces is 65. Masarap yung panty nila. Pandan, vanilla, milk tea. Parang na-generate ulit yung last ko. Kanina pa ako umiikot dito sa UP. Hindi ko po kasi ate makita to kanina. Ang last option ka lang yung guard po dyan. Grabe, nakakabusog yung isang siomai nila. Isang siomai. Alam mo yung ambiguity niya sa China? Kasi may quail eggs siya. Ang sarap nung giant siomai nila. Para sa akin, giant siomai kasi meron siyang quail eggs dun sa loob. Very tender nung meat niya sa loob. Tender na, tapos siksik pa. Tapos ang sarap nung chili garlic nila. Kasi chili talaga. Kaya kailangan mo siyang partneran ng panty or yung kanilang pandan vanilla tea. Nakuha ko lang ito dun sa isang Korean vlogger din na taga UP before. Graduate na siya ngayon. And then, ito yung isa sa favorite daw niya na iniinom dito sa UP, yung panty. Mga ka-ride out, tayo ay naglalakad ngayon along Roses Avenue. Papunta tayo ng Area 2. Nagpayong na tayo kasi mainit na. Pero hindi naman ganun kainit. Salamat sa nag-sponsor ng payang natin, si Mama. Sabi ni Mama, mag-ingat ka kasi mainit. Magdala ka ng tubig mo, magdala ka ng payong mo, magdala ka ng bag mo. So, lahat ng yun nasa checklist ko. Kasi kung hindi ko siya sinusunod, ang tendency niyan, init, wala akong payong. O kaya naman, uhaw na uhaw tayo ngayon. Time check natin ngayon, mag-alas 2 ng hapon. Ang Area 2 sa UP Diliman na matatagpuan sa JP Laurel Street ay kilala bilang pangunahing food strip
para sa mga estudyanteng naghahanap ng mura at masarap na pagkain. So mga cried out, nandito tayo ngayon sa may JP Laurel. Ito yung Area 2 dito sa may UP Diliman. At matitikman na natin yung Cisco. So ito yung in-order natin a la carte. Curious lang din ako dito sa food nila. It's because malasa, malinamnam, generous pagdating sa mga ingredients dito. Crunchy yung sisig niya. Nagpalagay na rin ako ng chili para may extrang sipa. Onions, overflowing garlic. Continuous yung crunchiness ng sisig natin. Less oil, hindi siya nag-i-stuff. Taki na feeling na hindi siya nakakaumay. Alam mo yung parang pwede mo siyang, bigla ako naisip, even wala siyang rice, pwede siyang maging meal. Tapos, pwede mong sabayan ng drinks. Kaya may sipa na yung chili. Okay. Yung hot sauce. Hindi masyadong maanghang but it lasts yung anghang niya. Pero hindi yung pick na sobrang hindi mo na makakain. Tapos meron din silang green chili. Imagine mo yung ganito, sobrang nakakabusog na. What more pa pag may rice. So for 90 pesos, solve ka na. Tapos may rice is 95. Tapos alam mo yung mapapa-order ka na with extra rice. It's because imagine mo 5 pesos lang yung rice. For student meal, masasabi kong okay na okay siya. It's because pasok pa rin siya sa budget. Although ang alam natin na budget ng mga student is 50, 55, 60. Yun na yung budget eh. Pero for 90, 95, pasok pa rin naman siya. Lalo na ganito kabigat yung meal na ipe-prepare sa'yo. And I guess, sa isang linggo, 3 times sisig, it's fine. Give yourself a treat pagkadating dito sa ganito. May mga fatty substances, pero hindi yung lahat taba. Hindi naman siya ganun. Ang Cisco or Something Crispy ay isang sikat na kainan sa UP Diliman na kilala sa kanilang malutong na sisig at lechon kawali. Ito ay madalas puntahan ng mga estudyante at bisita para sa abot-kayang comfort food. Bukas sila araw-araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 8:30 ng gabi. Ilan sa mga bestseller nila ay ang Cisco Rice or Pork Sisig. Ito ay ang kanilang signature dish na may kasamang kanin at itlog. Hindi rin magpapahuli ang lechon kawali na pinupuri dahil sa pagiging malutong nito at sulit na presyo. Para naman sa mga hindi kumakain ng karne pero gustong makakain sa Cisco, meron silang tofu rice na alternatibong meal. 22 ons yung isang malaking basong ganito for 80 pesos. So, in-order natin yung melon flavor. Kasi ito lang yung melon sila. Hindi, joke lang. May silang apple, orange, banana, avocado, watermelon, lemon, strawberry, iba-ibang flavor. Tapos pwedeng combo rin siya or buy one take one. Alam mo, ang refreshing niya. Lalo na sa sobrang init ngayon. Tapos halos yung isang hilera dito, puro shake ang binibenta rin talaga. Alam mo yung pakiramdam na ngayon na kahit paglakarin mo ko hanggang doon sa may sunken garden, basta may dala akong shake, okay lang. So to wrap up yung buong stay natin dito sa University of the Philippines, Diliman, ang pinaka nagustuhan kong food na kinain ngayon ay itong Cisco. Ang sarap ng Cisco. Nag-take out tayo ng Cisco. So Cisco, maraming salamat. And also, bukod dun sa Cisco nila, marami silang iba't ibang klase ng pagkain doon. Rice meal, busog na busog ka talaga. Actually, kahit walang rice, promise, busog ka rin talaga. Tapos ang pinaka na-enjoy ko dito sa pag-stay ko sa UP, yung community, yung environment. Pagdating sa transportation, hindi ka mahirapan kasi may mga jeepney, UP ikot kapag ka medyo pagod ka na. Pwede kang magmotor, may mga parking, yung mga sasakyan. Approachable yung mga tao dito. You just need to ask and then they will respond sa'yo. If you will ask me kung uulit pa ako dito sa UP, hindi pwedeng hindi ako umulit kasi marami pa yung food park, food stall akong hindi napupuntahan dito. Kaya siguro, sooner or later, invite ko yung mga friends ko, family ko to visit UP Diliman. So participate tayo dito sa Write One Hard Truth about our country that we can no longer ignore. Ang sarap mahalin ng Pilipinas pero ang hirap tanggapin yung mga nangyayari sa atin ngayon. Okay, so yung sinulat ko dito, sa tingin ko matagal pa bago mangyari. Hindi ko alam kung mangyayari pa. But kung mangyari man, sana mas maraming generation yung makinabang
hopefully mangyari pa rin to sa tamang panahon and sa purpose ng Lord. Lord lang yung makakapagsabi. So yun, lagyan na natin dito. Yeah. Siguro yun lang yung isang magandang bagay dito sa UP. You can express everything, anything that you want to influence other. Ito yung malaya kang nagpapahayag ng saloobin mo talaga. Hello mga Crido. So, pasensya na hindi tayo nakapag-outro kanina. And ito po yung other side ko. Yan, magdi-deliver po tayo ngayon. At maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa atin all throughout ng ating food vlog kanina. Ang dami ko lang natutunan dito sa food vlog na to. Hindi lang basta pagkain at hindi lang basta pakikisama. It's more on history ng ating bansa. Patuloy pa rin tayong mag-ikot sa mga bagong kainan, mga pinipilahan, binabalik-balik ang mga kainan around Metro. And hopefully makapag-discover tayo sa mga provinces natin dito sa Pilipinas. Ayan, please don't forget to like, share, subscribe din po sa ating YouTube. Hanggang sa susunod na food vlog ulit natin. Power! Peace out! Wapak!